Hi, I'm here. So ako nga pala si Aster. So usapan, totoong buhay naman tayo ngayon. So, what if poverty reduction is a sign of corruption? Corruption is always involved the government. So bakit ba lagi involved dito yung government? Kasi po, sila ang kumokontrol sa lahat. Bakit nagkakaroon tayo ng corruption sa isang bansa? Ano nga ba ang mga dahilan? Bakit ginagawa ito ng mga leader natin? Titignan natin ang history and centuries is meron tayong tinatawag na political manipulation. Yes. During that time, the Spanish era is nagkaroon po tayo ng political manipulation. So, yung political manipulation, basically, ginagamit nila yung kahirapan para kontrolin yung lahat ng tao. So, bakit nga ba kailangan natin balikan ang history ng isang bansa? Mahalaga po ang history ng isang bansa. Kasi po kung ano nangyari in the past is yun ang dapat magiging lesson learned para maiwasan sa future. So lahat naman tayo, aware naman tayo sa situation nangyayari sa bansa natin. Malaki ang corruption ngayon. Yung presidente natin, hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Marami siyang issue, marami siyang problema, marami siyang project na hindi natapos. So, ano kung sabihin ko sa iyo? Ang nangyayari sa past is nangyayari ulit sa bansa natin. Diba lahat naman tayo ayaw ng corruption? Kasi nakikita din naman natin in reality, yung mahirap ay patuloy nagiging mahirap. Yung mayaman patuloy nagiging mayaman. Diba? Hindi balance yung nangyayari sa bansa natin ngayon. At dahil sa pagkakaroon natin ng manipulation na political at social manipulation, maraming Pilipinong hindi alam ang nangyayari sa bansa natin. Kasi di ba mapapansin nyo kapag malapit ang election, especially mga leader na tumatakbo para sa isang posisyon, mapapansin natin is sobrang bait nila at minsan gumagamit sila ng pera para makuha yung vote ng isang Pilipino. So kapag nagawa na nila yung mga evil action, is saka mo na lang makikita yung tunay na kulay nila kapag tumagal na sila sa posisyon sa isang sa politika. So in my opinion, na nakikita ko na solusyon para masolve yung problema natin is kailangan pumili tayo ng leadership, and then i-sustain natin yung pangangailangan ng mahihirap na tao at bigyan natin yung mga anak nila ng pre-education para may angat nila yung pamilya nila. And then yung mga small businesses nag-start pa lang ay kailangan suportahan din ng government, or di kaya i-guide sila ng mga billionaire at bigyan sila ng motivation para i-continue nila yung journey nila sa pagbi-business. So yun na nakikita ko na way na solution para tumaas yung growth ng isang bansa.